So si Sir Bong ay isang pares vendor. Kasama po ba kayo noon nung umaga po na yon? Opo. Ang kanya po kasi ay cart. Cart, Yung may opo. motor po. Tapos ay ang akin po, yung lamesa lang na nakalatag. Ang tinda ko naman po ay chicken pastil, merienda, lutong ulam. Okay. Katabi lang po kami. Opo. Yung mga anak, nandun po ba kayo? Si John Rich lang po at saka po yung aming anak na bunso na si Gio. Ma'am, dumating po Yung mga... customer. Apo. Ilan po sila? 6. 6. Opo. Ano yun, magkakasama talaga sila? Magkakakilala? Apo. Okay. At pinagsilbihan naman, syempre. Opo. Nagbayad ba sila? Hindi po. Ay, hindi pa. Habang nagsaserve po yung aking asawa, yung isa po ay nagrereklamo, nakokonti daw po ang laman. Tapos ay nilalandi niya po yung pares habang sinasabi niya nakokonti ang laman. Tapos pinakikita niyang galit siya na sinasabi niya sa mga kasama niya nakokonti nga daw po ang laman, walang laman. Yung pong pares natatapon po doon sa cart. Okay. Nagrereklamo. Opo. Okay. Magkano Ngayon po ba yung pares ninyo? 60 pesos po. 60 May kasama na po yung kanin. Kanin. Opo. Oo. So, habang nagrereklamo po siya doon, siya lang ba or pati yung mga Siya kasama lang niya? po. Siya lang. Siya lang po. Inaawat naman po siya ng mga kasama niya na tumigil na wag po siyang wag pong pero patuloy pa rin po siya ng Ganun yung galit, no? Nung taong Opo, ito? Opo. Ano naman po yung ginawa nung mister po ninyo? Di nagsalita po ang asawa ko na ang sabi niya ay pare wag naman ganyan, nakakabastos naman ikaw Yun po. Tapos hindi po siya papigil. Patuloy pa rin po ang paglalandi niya sa pares na talagang sinasabi niya nakokonti daw ang laman, walang laman. Yun po. Tapos nung kita ko po na ang asawa ko po ay na kinakausap na ganoon, lumapit po ako. Sabi ko po kuya, sadya naman ang order ng pares ganyan lang ang laman. Lahat naman ng parisan ay pare-pareho lang ang laman at may takal dahil 60 pesos lang naman yan. Ay hindi po siya nakikinig dun sa sinasabi ko. Patuloy pa rin po ang ginagawa yung si June. June, June ang daw pangalan po ang nun. opo. Alam, kung tutusin, hindi pa katandaan tong mga tao to, ha? Opo. Yung June, 26 years old. Itong June Di Maano. Opo. Yan po ang yung nag-aamok na walang laman ang pares. Si June Di Maano po, kaanak niya po itong si Nico. Kapatid po. So, ma'am, nagrereklamo po. Etong Opo. si June Di Maano. Opo. Okay. Ma'am, paano po umabot sa punto na Ngayon- binugbog na yung mister po ninyo? Bali po yung asawa ko ay bumaba sa cart. Tapos lalapit siya dyan sa June. Ngayon po, nung hindi pa po nakakababa ang asawa ko dun sa yun sa dahil gutter po Pag yun po, sinunggaban na po siya ng 6. So lahat na sila. Opo. Nagsama-sama na Opo. sila. Laban. Doon sa iisang paras vendor. Opo. Pinagkaisahan si Sir Opo. Bong. Opo. Tapos may dala palang panaksak. Yung isa sa kanila or ilan sa kanila. Opo. Bali, nung kinuyog po nila ang asawa ko, ito pong aking anak na si John Rich ay parang tinulungan niya ang tatay niya. Dahil may nakahawak po siya ng bangkito, yung ponsilyang maliit na kahoy. Parang may ginanon niya po dun sa mga nang-aamok sa tatay niya dahil napapalibutan na po Opo. yung tatay niya para siguro po maghiwa-hiwalay. Anong nangyari po, hinarap po siya ng dalawa. Pinagsusuntok din po So siya. nadamay na rin siya. Opo. Okay. Ginulpi na din po siya. John Rich, eto po bang mga taong ito yung mga 6 na yan na pumatay po sa tatay ninyo, yan ba ay regular na customer or first time pa lang na kumain dun sa paresan ninyo? Yung Nico po ay regular niyo po. Yun bang Nico na yan na namumukaan ninyo? Wala naman kayong atraso sa kanya? Wala naman po. So nung gabi po na yan, talagang ang ugat ng away na yan is yung kulang daw na pares. Opo. Hayop na yan. Opo. Ba't dinala siya umorder ng isa pa? Kaya nga po. Swerte siya ngayon kung sa kulungan makakain man lang siya ng pares. Ito po, nung sinaksak, binugbog po yung mister po ninyo, madam, nagsitakbuhan na sila. Opo.
Okay. Nakita po ba ninyo kung sino yung sumaksak? Hindi ko po nakita dahil parang napalayo na po yung asawa ko dahil nang siguro po habang inaano siya ng saksak ay paatras po ng paatras. Dahil sabi po nung nag-autopsy may mga ano din daw po sa ganito. Dito yung Mars na ibig kong sabihin, he tried to defend himself. Mhm. Oo. Ikaw, Rich, na nakita mo ba kung sino yung sumaksak sa tatay po ninyo? Yung disyerto po. Disyerto. Si Aidan John Disyerto. So, sa ngayon po, siyempre, umalis na silang lahat. Yung tatay po ninyo on the spot or natakbo pa sa ospital? Nakahiga po. Opo. Nakahiga po. Akala ko po kasi dahil nasa malayo po ako, dahil nahingi po ako ng tulong, kita po ko po ay nakahiga ang asawa ko, kinukuyod nila ng suntok. Hindi ko po alam na may saksak na yon dahil po nung ano po nagtakbuhan na po silang lahat. Tapos kita ko po ito pong aking anak ay dumai sa tatay niya. Ay kita ko po yumapos yung tatay niya sa kanya. Ang sabi daw po sa kanya ng tatay niya wala na ako, masama ang tama ko. Tapos yun po bumagsak na daw po sa kanya. Kaya nagsisigaw po siya ng, tatay, wag kayong mawawala, tay. Wag kayong mawawala. Tapos yun po, hindi na po siya gusto daw pong magsalita, hindi na dahil ng parang may nagbabara daw po sa lamunan. Saan po ba yung tama niya? Sa lungs? Dito po. Dito. Sa dibdib? Opo, at saka po dito. Tagiliran. Tagiliran. Ay, talagang pinuruhan. Opo. Lieutenant, Yes po, sir. ano na po ang update dito po sa pagpatay kay Sir Anthony Bong Teodosio? Nasampahan na ba ng kaso? Nahuli na po ba itong 6 na katawang ito? Yes po, dalawa po ang ating nahuli na sa mga suspect at kasulukuyan po nakadetain or nandito po sa custody po ng ating sa Batangas Component City Police Station Temporary Custodial Facility. And yung anim po, bali 4 po i-identified naman po lahat sila at nasampahan na rin po for conspiring po sa homicide. Ay hinihintay na lang po natin, sir, na lumabas po yung kanilang warrant of arrest. Ang final natin is homicide. Yes, sir. Homicide po ang kaso po ng lahat. Lahat po sila ay may kasong homicide, sir. Bakit hindi murder? Personally lang naman po, Lieutenant, of course, I trust your investigation, but sa unang tingin ko lang at narinig ko po yung mga nabanggit ni na Ma'am Raquel at nung isa pong anak, I'm considering murder kasi ang dami nila iisa lang yung tao at hindi lang sa dami nila, 6 versus 1. Okay? Abuse of superior strength. Ang dami nila dyan. And not only that, Yes. isa or dalawa sa kanila may deadly weapon. Homicide is bailable. Opo. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Can we consider that, Lieutenant? Sir, bali po dito ay naisampa na po natin ng homicide. Bali po nagkaroon po sila ng pagtatalo, nagkaroon po ng suntukan, nagkasakitan po. That's why po homicide po ang ating and sinaksak, nagkaroon po ng saksak, yes. Kaya po homicide po ang ating naikasa sa kanya. Ang sa akin lang is maybe we can also consider if it's necessary, if we amend the complaint, we can file for murder. Kasi kung murder ang isinampa mo nalaman later on ng korte na mas mababa pala, pwede naman silang sentensyahan ng homicide. Pero kung homicide na ang isinampa natin, they will never be sentenced for murder. So, again, I leave it to you, Lieutenant, pero based on the facts that I just heard from kina Ma'am Raquel, kina Rich, dapat sa mga taong ito makulong, hindi pa dapat palabasin ang mga yan. Kasi, Yes, sir. Yes, sir. Lieutenant, ako natatakot ako. Kung ang isang tao ay kayang pumatay dahil lang nakulangan sa laman ng pares, dapat mabulok sa kulungan yung taong yan. Yes, sir. We assure naman, sir, sa family and talagang lahat po na ginagawa po ng Batangas Component City Police Station. Actually po, yung isa po dyan, hindi pa po identified before. And dahil po sa atin pong continuous follow-up po, ay na-identify po natin yung last na suspect po and kasama na po siya sa kakasuhan at hinihintay na lang po natin yung supplementary affidavit para po siya tuluyang makasuhan po yung pangalan. Siya po yung huling-huli na hindi po natin ma-identify and ini-inform po namin ng family, identified na po natin lahat and lahat po ay gagawin po namin para sila po ay ma-aresto. Actually, alam na po namin kung nasaan po ang lugar nila and hinihintay na lang po natin yung warrant of arrest. Para makagalaw na po tayo. Well, credit must be given Yes, sir. also to the police officers kasi I heard 2 na po yung Yes. arrested.
Yes, may dalawa na tayo, sir. na Kasama nandito yung po sa- nag-amok talaga. Opo. Yung nag-umpisa Yes, niyan sir. nung nagreklamo. Opo. Okay. Yes, sir. Again, Lieutenant, no, of course, no, I Yes, sir, give yes, you sir. credit to your office. Now, if there is a Thank need, you, no, sir. let's consider filing or amending the charges into murder. Para lang harapin sir. talaga nila itong mga kagagawa nila eh. Bakit Mm-hmm. tayo yung mag-a-adjust dito sa kasalanan ng mga to? They should know by then habang binubugbog at sinasaksak nila yung Paris vendor, si Sir Bong Teodosio, na dapat pananagutan nila yan. Na-recover po ba ninyo yung ginamit na panaksak? Yes, sir. Panaksak at sasakyan na getaway car nasa amin po, sir. Balisong po. Balisong? Yes, sir. Lieutenant, ha? As of now, Yes, sir. good job. Na-file na yung kaso. Arrested yung Yes, dalawa sir. dito. Meron pang 4 na at large. At large. Yes, sir. And we are just waiting, sir, for warrant of arrest at kami na po ang bahala at malalaman po ng family po pag kami po ay tatawagan po namin talaga sila. I-inform namin sila. Pero lasing po ba? Opo, mga lasing po sila. Yun pala eh. Siguro after inom, diretso Paris. Opo. Ma'am, kami po ibibisita din po sa inyo, ma'am. Opo. At magpapadala po si Idol Rafi ng reporter po para kung ano man po yung maitutulong po ni Idol sa inyong pamilya, ma'am. Opo. Tutulong po si Idol Rafi. Muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay mula po kay Idol Rafi Tulfo and kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Salamat po at Sige po. magandang hapon po. Thank you po. Okay.